Sa isang bayan ay may nakatirang isang batang nagngangalang Tikboy. Si Tikboy ay isang batang masakitin at laging nanghihina ang kanyang katawan. Ganun pa man, mahal na mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang. Tikboy anak, maglagay ka nga ng plato sa mesa at nang makakain na tayo. Darating ng itay mo. Hindi ko po kaya, inay. Nanghihina po ang katawan ko eh. Pero anak, magaan na trabaho lang naman ang pinagagawa ko sa'yo. Gusto ko lang matuto kang tumulong dito sa gawaing bahay. Hindi ko po kaya. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Kasi itong ating anak, pinag-aayos ko lang ng mesa para sa pagkain. Ayaw tumulong. Tama nga naman ang iyong inay, Tikboy. Gusto niyang matuto kang tumulong. Hindi ko po kayang tumulong. Kahit magaan na trabaho ay ayaw tumulong ni Tikboy at nagiging suliranin din ng kanyang mga magulang ang kahinaan ng kanyang katawan. Ano kaya ang dapat natin gawin sa ating anak? Hindi lumalakas ang kanyang katawan. Baliwala ang mga gamot na ibinibigay natin sa kanya. Minsang nagpapahangin si Tikboy sa ilalim ng isang puno sa likod bahay ay may nakita siyang isang inakay ng ibon na sumisiyap at parang humihingi ng tulong. Hindi niya sana papansinin ito, ngunit walang tao sa paligid. Walang ibang tutulong dito kaya't napilitan niyang damputin ito mula sa lupa. Isang inakay! Alam ko na, siguro ay nahulog ito mula sa kanyang pugad sa itaas ng puno at dahil maliit pa ito, ay hindi pa ito marunong lumipad. Mabuti pa ay tulungan ko na lang itong makabalik sa kanyang pugad. Wala namang ibang taong maaaring tumulong sa kanya. Kahit nanghihina si Tikboy, ay pinilit niyang akyatin ng puno. Gayon na lamang ang kanyang pagtataka nang biglang magsalita ang inakay na isa palang engkantada. Tweet! Salamat sa pagtulong mo, Tikboy! Matagal na kitang sinusubaybayan at nakapasa ka sa aking pagsubok. Dahil dyan, ay gagantimpalaan kita. Palalakasin ko ang iyong katawan at bibigyan kita ng kasiyahan sa tuwing tutulong ka sa iyong kapwa. At sa oras ding yon, biglang napawi ang panghihina ni Tikboy dahil sa masusustansyang pagkain na binigay ng mahiwagang ibon. Aba, parang biglang lumakas ang aking katawan. Maraming salamat, mahiwagang ibon. Mula noon, naging matulungin na si Tikboy, hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi kahit sa sino mang nangangailangan, at nagpatuloy na rin ang paglakas ng kanyang katawan.